Yan ang dapat hindi kalimutan. Yeah, we share the screen para sama-sama tayong makakita. Okay, tonight after ng mahabang series of studies on the attributes of God, na I hope everyone po ay naging malugod na nakapag-aral mabuti at na-review yung ating mga past discussions. So God in His whole being, in attributes, hindi pa yun ang kabuuan. So, diniscuss lang natin yung mga pinaka-importante pero napakaraming attributes talaga ng Diyos natin. Hindi tayo mauubusan ng... hindi darating yung pagkakataon na masasabi na natin, alam na natin lahat ang tungkol sa Diyos. God is such a huge, vast in knowledge and wisdom. So we cannot contain everything about Him in our minds. But ang ipinagkaloob, ang ni-reveal, ang sinabi, ang nabasa natin sa Bible tungkol sa Diyos ay enough para makilala natin siya, malaman natin kung sino siya, paano tayo masasave, paano natin tatalikuran ng kasalanan, at paano siya babalik, paano tayo maghihintay. So ngayong gabi po, mag-umpisa tayo ng new series. So we're going to talk about repentance. So mga ilang sigurong meetings ito bago natin maintindihan. But tonight, we're not gonna talk about any, just a simple repentance. Ang pag-aaralan po natin talaga, hindi na tawag na genuine repentance. Kasi maraming klaseng repentance and I'd like to emphasize po is a genuine repentance, yung totoong repentance. And that is according to the scripture. Yun ang natin. Tatalakayin natin ngayong gabi. So ang repentance po ay maaaring i-describe ito ng mga unbelievers, ng mga nasa mundong ito in a different way. But for us Christians, we should have the genuine biblical repentance. So ang repentance po ay dinescribe ng Bible. So kukunin natin ang description na ayon sa sinabi ng Biblia at doon sa mga scriptures na supporting, explaining, exhorting ang subject na ito. Ito po ay kailangan ng Kristiyano. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, ang sumunod na ginawa natin, nung nalaman natin kung gaano kamahal tayo ng Diyos, how He sacrificed Himself, that He is a Savior, that we are sinners, ang dapat na umiral sa atin noon at naganap sa atin ay ang repentance. Naalaman natin na namatay si Kristo para sa ating kasalanan. So our response should be na nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Na-recognize na tayo natin at tayo ay mga sinners. That's why He died for us. That's why He is our Savior. Now, kailangan natin mag-repent. Nung the moment we accepted Jesus Christ, dapat naramdaman na natin ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa natin noong nakaraan hanggang tanggapin natin si Kristo. So there was a big repentance. Dapat yun ang umiral, naramdaman natin sa ating puso, kaloob-looban na nagsisi tayo at magsisisi sa ating kasalanan. But repentance would not stop there. Kasi itong word na ito, repentance, at sa mga Kristiyano ay patuloy. Bakit ko sinabing patuloy? Kasi nga, although nagkumpisal na tayo noon, binago na tayo ni Kristo, nasa atin na ang Holy Spirit, nasa atin na ang Biblia, nadadapa pa rin tayo. Nagkakasala pa tayo. Kasi hindi pinangako, hindi sinabing magiging perfect na tayo. So yung big repentance na ginawa natin noon sa mga nakaraan nating kasalanan, ito ay magpapatuloy. Dahil ang isang Kristiyano po ay dapat sensitive sa kasalanan. Tuwing mararamdaman niya na may nagawa siyang mali or nilabag natin ang mga utos ng Biblia o kahit nakaliit-liit ang utos yun na nilabag natin, we should go and have repentance from our hearts. Tumakbo tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, ikumpisal natin ang ating kasalanan.
So, ang repentance po, makikita natin na importante kasi nag-repent na tayo noon, when tinanggap natin siya, patuloy pa tayo magre-repent. Okay? Ang malalaman natin ngayon kung ano at talaga ang tunay na repentance na kailangan nating maintindihan at gawin araw-araw. O bawat saglit, nararamdaman natin na meron tayong nagawang mali. And that is, kung sensitive tayo talaga, at nakikinig tayo sa Holy Spirit, the Holy Spirit will always remind us, or whenever we remember the scriptures na mga nabasa natin, o yung mga preachings, yung mga teachings, yung mga encouragement na nalaman natin na huwag gawin or ihinto or gawin dahil yon ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. So ang description po ng repentance ay hindi kung ano-anong bagay, pero ayon sa Biblia ka talaga, kung bubuuin natin ang lahat ng scripture, yun po ay isa-summarize natin, ito ang magiging tugma at magiging kalalabasan ng lahat ng mga scriptures. So repentance po, according to the biblical scriptures, ang tamang meaning po ng repentance is change of mind. Nagbago ang ating paningin. So hindi yung nalungkot tayo, na-guilty tayo, na-condemn tayo, kaya nagkaroon tayo ng repentance. Ang tunay na repentance po is a change of mind that results in a change of action. Kailangan mabago ang isip natin towards the sin no nagawa natin. Nag-iiba ang view natin. Nag-iiba ang ating pananaw. So, there should be a genuine change of mind kung talagang makaka-experience tayo ng repentance. So, that we should always remember that. Okay? Kung nalulungkot tayo or we feel guilty about sin, at hindi naman magbabago ang view natin about sin, hindi maiiba ang reaction natin sa kasalanan, then we should think that it might not be repentance. True repentance will cause you to change your view, your mind towards sins, or kung anong sins ang naramdaman natin o na-experience natin. Okay? Kasi kaya nagkaroon ng mind, you know what happened po sa natin, sa isipan natin? Parang nabuksan yan. Parang merong susing dumating, nabuksan yung isipan natin, kaya nalaman natin ang katotohanan, ang kamalian ng ginagawa natin o nagawa natin. That is the beauty of the Holy Spirit, the Word of God, na nagpakilala sa atin at ni-reveal ang mga bagay na tungkol sa kasalanan. Kasi nga, nung bago tayo ma-born again, ang kasalanan ginagawa natin noon minsan hindi natin recognize ang kamalian o gina-justify pa natin. Sinasabi natin, okay naman to eh. Hindi naman ako makukulong, hindi ako madidemanda, hindi ako makokorte. But now, something na dumating sa buhay natin na parang may susing, binuksan ng mata natin, our minds are now sensitive to the sin, the effect of sins, the cost of sins, and yung resulta ng kasalanan natin na ikinamatay ni Kristo. Namatay siya para akuin ang ating kasalanan. So that's a repentance po. Kailangan magkaroon tayo ng view. It's a change of mind kasi nabuksan ang ating mata, spiritual eyes, sa bagong revelation about sin. Okay, so repentance involves recognizing that you have thought wrongly in the past and determining to think rightly in the future. So yun, ang pagsisisi ay na-recognize mo na mali ang isip mo dun sa mga bagay na ginawa mo, ginawa natin, ginawa ko. Kasi nga noon, hindi natin inaamin na kasalanan siya. Hindi pa natin nabasa sa Biblia, wala pang nag-explain sa atin. So nung nalaman natin
na mali nga pala yon, so we repented. So it involves recognizing our wrong thinking about the past sins. At tapos, it's determining to think rightly in the future. So, isa yun sa elemento ng repentance. Nakita natin ang mali at magdi-decide ngayon tayo na gagawin na natin ang tama. Okay? Recognizing the wrong thinking in the past, determining to think rightly in the future. Yun ang mga elemento ng repentance. Kung wala yan, kung hindi mo na-recognize na mali yun, ang mangyayari, uulitin mo or i-justify mo or i-encourage mo ang iba na gawin din yon o ito-tolerate mo sila. So, your repentance should cause you to recognize the wrongness. Pagkakamali. Kasi hindi ka magsisisi. Bakit ka magsisisi sa isang bagay na hindi mo naman tinatanggap na mali? Kung alam mo ng mali, pagsisihan. Kaya yon ang genuine repentance, true repentance, or biblical repentance. Tapos, hindi doon matatapos. Na-recognize mo ng mali, ngayon, meron ka na ngayong determinasyon na itama yon o wag nang gawin. Okay? Kaya nga, repentance involves recognizing that you have thought wrongly in the past and now you are determining to think rightly in the future on the present. Kung wala itong dalawa, then your repentance is questionable. This should come into our hearts and realize these two things. Isa pa, the repentant person has second thoughts about the mindset he formerly embraced. Ganun din. Okay? So nakita niya na ang pagkakamali. Now, ang second thoughts na sinasabi ay iisipin na niya ngayon. Yung kung mabubulid uli siya na gawin yon, hindi na instantly gagawa niya o automatic. Kung iisipin na niya, oops, mali ito ah. So he's having second thoughts. Iisipin niya uli. Naisip niyang gawin, tapos iisipin niya ngayon kung gagawin nga niya or hindi. Kung ang repentant, ang taong nagsisi na ngayon ay iisipin ng maigi. Pakakaisipin niyang maigi, tama ba ito? Ito ba ay ayon sa Biblia? Ito ba ay sinasalungat ko ang anumang utos ng Diyos? So, your mindset ay iba na talaga. Iba na ang thinking mo sa bagay na yon at pag pumasok uli na maaalala mo ang mga katuruan ng Biblia, nagkakaroon ka ng second thoughts. Okay? So ang taong born again at nagsisi na talaga, iniisip na ngayon, hindi na instantly, hindi ka mukha nung dati nating buhay. Pag naisipan natin o pag natukso tayo, pagka nagkaroon tayo ng craving, just do it. Sabi nga sa Nike, just do it. Gawin mo na lang. Wala ka namang mapiperwisyo, wala kang naargabyato, just do it. Okay? But now, it's no longer the thinking. Hindi instantly, but we think thoroughly. Okay? Isa pa. The change, kung merong daw true repentance, there is a change of disposition in a new way of thinking about God, about sin, about holiness, and about doing God's will. Ayun. Iba na ang pag-iisip mo tungkol sa Diyos, tungkol sa kasalanan, tungkol sa kabanalan, at sa mga at kung paano mo susundin ang gusto ng Diyos. So inaano lang po natin itong mga important points, but we will present po verses supporting all this. Okay? So there is a change of disposition. Ibig sabihin na iiba na ang view mo, ang pag-iisip mo tungkol sa Diyos, sa kasalanan, kabanalan, at sa kanyang mga gustong gawin natin. That's involving also mga elemento pa rin to ng repentance or pagsisisi. Kaya nga, kung babalikan natin yung description kanina, repentance is a change of mind. Yon ang katwiran, justification, meaning,
nagbago na lahat yon kung talagang nagsisi ang tao o kung nagsisi tayo. Okay? The repentance, true repentance is prompted by godly sorrow. Yon. Ang isang nagsisi na daw ay kailangan maramdaman niya ang kalungkutan na doon sa mga ginawa niya. Bakit kailangan malungkot? Kasi maiisip mo papasok sa ano ngayon, magre-reveal sa iyo dapat dahil nabasa mo, na ituro sa iyo, na dinig mo, dahil sa kasalanan mo, ang Diyos ay namatay. Nagsakripisyo para sa iyo. At yung ginawa mo ay talagang mali, maling-mali. Meron kang, you destroyed someone else's lives, you destroyed a family, you destroyed a reputation, you took someone else's property, you coveted, you entertained evil thoughts. Yun. Kaya kung ang nagsisi na daw na tao, nalulungkot na siya ngayon at talagang inaan niya, bakit ko ginawa yun? Parang may bumubulong sa kanya, hindi ko dapat ginawa yon. I should not be rejoicing that. I should be sorrowful. Okay? So true repentance will cause you to have a godly sorrow. Godly sorrow doon sa mga nagawa mong mali. Okay? So remember po, this is another element of true repentance. Pag malungkot, ikinalulungkot mo, humahap na talagang mahapdi sa puso mo tuwing maalala mo yung mga maling ginawa mo noon. Okay? So again po, true repentance is change of mind that will result in change of action. Yon. So ang repentance po ay hindi mauuna yung action mo ang mababago. Kasi maaaring kung hindi na bago ang isipan mo, ganito po ang mangyayari. Kailangan ng true repentance will cause your minds to change. Yung dapat maisip muna, mabago ang isipan mo. Kasi kung halimbawang action lang, hininto mo ang action mo, ang mangyayari kung hindi pa nabago ang isip mo, babalikan mo yon. Maring hininto mo na ngayon. Example, hininto mo na ngayon ng pagnanakaw. Pero sa isipan mo, gina-justify mo pa, pag nangailangan ako, pag na-short ako, pwede akong kumupit. Okay? So kailangan yung mind ang baguhin mo na, and it will surely cause or will result in the change of action. Kaya nga, sinasabi, ang true repentance ay talagang mabago ang isipan natin. And it will produce, ang magiging epekto nun ay mahihinto, mababago ang ating action. Okay? So, maraming nagsasabi ang repentance daw ay ang pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan niya, pero hindi yun ang una. Okay? Repentance is not only turning from sin. So, ang turning from sin ay ihinto mo at tatalikuran mo na ang kasalanan. No, it should be a change of mind again towards sins. Yon. Kasi, kahit ihinto mo yan, kung nasa isip mo pa at nilalaro pa ng isipan mo na okay naman yan, pwede naman gawin yan paminsan-minsan, then you would still do it. Pero kung nakalagay na sa isip mo, nakatatak na sa isipan mo na mali yun, then it will cause you to truly turn from sin permanently, not temporary. Okay? So, makita nyo, ang repentance ay kailangan magmula sa loob, hindi sa labas. Hindi nakikita ng tao na hindi mo na ginagawa. Kulang yon. Kailangan ikaw mismo sa loob mo ay tinatak mo na hindi mo na gagawin dahil yon ay mali. Okay? Hope everyone is getting that. It should come from the inside, sa isipan natin. Kaya nga sabi sa Romans, be renewed, be transformed by the renewing of your mind. Ngayon, pagka ang taong nagkasala na, binago na ang isipan niya, makikita mo na ngayon sa labas. A person who truly repented will have
a change behavior. Yon. So, ang behavior niya ay hindi hipokrito, hindi panlabas lamang. Yun ay talagang nagbago. Whether may nakatingin sa kanya, may nagmamatsyag sa kanya, whether nasa church siya o nasa bahay siya or mag-isa siya, change behavior na siya. Yun ang truly repented person. Man or woman. Okay? At saka ang pinaka-importante po, na nabago ng isipan mo, tapos nabago na ang behavior mo, ang totoong nagrepent na tao ay yung nagbago na rin ang kanyang pagkakakilala kay Kristo. Hindi na si Kristo no na swear word na sa Christmas mo lamang binabanggit ang pangalan niya o sa Christmas mo lamang siya naaalala o sa mga special events lang. A truly repented person will have a change of mind about Jesus Christ. No longer is he bemocked, discounted, or ignored. He is the Savior to be clung to. He is the Lord to be worshipped and adored. Yun po ang importante sa taong nagsisi na at na-save na. Mahal na niya si Kristo. Gusto niya nang sundin siya, iginagalang na siya, hindi na siya lalapastanganin, hindi na siya ise-set aside. Siya ay Savior na panghahawakang mahigpit. Siya ay sasambahin, siya ay itataas lagi. Yun ang mararamdaman, makikita, ma-observe, magiging prutas ng isang taong nagsisi na tunay. Okay. Sabi sa Luke po, Luke 13, ito po ang mahigpit at matinding utos. Ito po ay words ni Jesus Christ recorded in the book of Luke. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. Sabi niya, and you will perish. You will perish too unless you repent of your sins and turn to God. Kasi nakita ng mga tao noon na maraming sakunang nangyari, mga namatay na tao na pinaalala ni Kristo. Sabi niya, kayo din ay mapapahamak. Sabi natin sa Tagalog, ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo. Tulad nila kung hindi ninyo pagsisisihan ng mga kasalanan ninyo. Okay, so Jesus Christ is revealing something sa inyo at sa akin. Minsan po, ang Diyos ay naguhusga kagad. So, yung mga gumagawa ng mali, minsan natitikman kagad nila ang resulta ng kanilang kasalanan na kakasakit, namamatay kagad, kung ano-anong destruction ang nararamdaman sa buhay nila, nawawalan ng trabaho, nasisira ang pamilya, nasisira ang relasyon, ang karir. Pero minsan, dahil sa awa ng Diyos, meron namang hindi niya kagad pinapatikim ng paghuhusga o hindi niya kagad pinaparusahan. But everyone po ay mapaparusahan sooner or later. One thing is for sure, you will, doon sa mga ayaw magsisi, ay makakatikim ng kapahamakan. Kaya sabi sa Luke 13, tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila noong mga nakatikim ng hapde ng pagpaparusa ng Diyos. Okay? Maaring nauna silang pinarusahan. So, hindi tayo dapat lumakas ang loob, magsaya, at magkaroon ng false assumption na hindi naman tayo pinaparusahan ng Diyos kasi kahit naman ginagawa ko to, eto, okay pa ako. Ganda ng trabaho ko, ganda ng pamilya ko, ng sweldo ko, malusog ang pangatawan ko. Ang sinasabi ng Luke 13, no, huwag ka magpapakasiguro dahil kahit maganda ang buhay mo ngayon, maganda ang kalusugan mo ngayon, maganda ang karir mo ngayon, lahat sa iyo ay maganda, pero sinasabi, tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak ka. Katulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ng mga kasalanan ninyo. Ang kasalanan po ay nag-earn na tayo ng kapahamakan dito sa mundong ito. Minsan, God will cause us to experience that. Or, God is so gracious na
pinapabayaan niya tayong manatili sa ating sitwasyon, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi. So if we cannot experience God's wrath on this world, it for sure sa kabilang buhay, pag namatay tayo, dahil huhusgahan tayo ng Diyos. Kaya totoong-totoo ang sinasabi ng Luke 13, tinitiyak ko, Jesus Christ is giving us the how many percent of assurance? Tinitiyak ko. Pag sinabi ni Jesus Christ na gagawin ko, ito sinasabi pa niya, dobling kasiguruhan na sinasabi, tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo. Sino ang mga mapapahamak? Yung hindi nagsisisi sa mga kasalanan. Antindi po, no? Itong din ang Luke 13. In a few words, kung talagang nanamnamin mo, kakatasin mo to, it's a grave warning na hindi natin dapat i-set aside. Unless we repent, we will perish. Okay, mapapahamak dito sa mundong ito, or ibig sabihin, doon tayo sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. That is called the second death. Or you will perish from the presence of God, away from the promise na ibinigay niya sa kaharian niya sa mga taong sumunod, nagpasailalim, kumilala kay Kristo. So tignan po natin to. Tignan natin at tandaan natin ang Luke 13. It will happen. It may not happen now. It may not happen soon, but it will happen. Because Jesus Christ said so. Acts 17:30. Ito naman, sabi, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. So noon daw, this could be relating to the Old Testament or bago dumating si Kristo or bago mabuo ang Biblia. Hindi in-explain talaga yung kung ano yung tinatawag na oras na sinasabing in the past. Yung daw mga nakaraan, ang Diyos daw ay hindi siya naging mabagsik. So he overlooked such ignorance, yung mga pagsuway nun, pagsunod, idolatry, kung ano nung malalagim na kasalanan, hindi siya mabigat. Pero ngayon, ang sinasabi niya, in the past, if God overlooked such ignorance, ang sinabing ignorance, yung ating buong kaalaman tungkol sa kasalanan, sa salvation, sa forgiveness, sa pagdating ni Kristo. Okay, dapat ngayon, alam na natin yan. Dahil nabasa na natin. At kumpleto na ang Biblia. Maraming tinutukoy nito ay dahil ang mga tao noon wala pang Bibles. Hindi pa nila alam talaga. But now, God has given us everything. Wala na tayong excuse. Kaya nga ang sabi, but now, ngayon, itong takdang oras na ito, itong panahon na ito, He commands all people everywhere to repent. Kung noon, naging maluwag siya, ngayon iniutusan na tayo. Why? Because you and I have now the Bible, complete Bible. We have now the full revelation of God in the person of Jesus Christ. We now have the church. We now have one another. We have now lahat ng dapat nating malaman tungkol sa kasalanan ay naalam na natin, ni-reveal na, basahin sa Biblia. Kaya nga, inuutos na ngayon, mag-repent na tayo, wala nang excuse. Okay? Kahit Tagalogin natin to, ang sabi, nung una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, yun, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Okay, so nakita natin nung araw, dahil hindi pa na talagang na proclaim ang gospel, wala pa ang church noon, wala pa ang Biblia.
Kaya ang mga tao noon maraming kulang sa revelation. Ngayon, ang sabi ngayon ng Diyos, ngunit ngayon, inuutusan na ng Diyos, ikaw, ako, lahat ng tao, hindi lamang mga Hudyo, hindi lamang mga Hentil, hindi lamang mga Kristiyano, hindi lamang mga unbelievers, lahat daw ay magsisi. So hindi tayo exempted mga Christians, mga Kristiyano, kasi nga nagkakasala pa rin tayo. So dapat nagsisisi pa rin tayo. We doing repentance, examination, we test everything na nangyayari sa buhay natin. Okay? Another one na mabigat, Acts 3:19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Okay, so maraming mga tao, lalo na po ang believers, kung ano-anong problema, confusion, mga magugulo ang isipan nila, kahit mayaman sila pero hindi sila nakakaramdam ng comfort, ng satisfaction. Maging ang mga Kristiyano din, no, minsan we're saying we're Christian but we do not experience the full victory, the full peace na galing sa Diyos. Kasi ang maaaring kulang ay repentance. Kaya ang sabi dito, repent, turn to God so that your sins may be wiped out, and itong maganda, the times of refreshing may come from the Lord. Ikukumpisal natin, papatawarin niya tayo, at pagkatapos, bibigyan niya tayo ng kapahingahan o refreshing, yung bagong umpisa, yung peace, yung presence ni Lord, yung victory sa ating mga ginagawa, victorious life, victorious ministry, victory against sin, yun ay darating sa atin kung magre-repent. Kaya nga, kung examinin natin, kaya maraming mga Kristiyano, they're not living victorious life. Why? Because they're only Christian by name. They do not want to continuously repent of their sins. Remember, uulitin ko na naman po, walang taong perfecto na nandito sa mundo. Hindi tayo magiging perfect kahit gaano kalaki ang pagiging Kristiyano mo, kahit gaano katindi ang pag-aaral mo, kahit kabisado mo pa ang Biblia, ikaw ay madadapat at madadapa. Magkakasala ka. We cannot be completely perfect. So, repentance for sinners, unbelievers, and also Christians is necessary. Importante, kailangan. Okay, no one is exempted from repentance while we are here on earth. Kasi pagdating natin doon sa eternity, then God will remove all stains, all sins. And there will be no one, wala nang tempter, wala nang tutukso sa atin, at magiging talagang glorious na tayo. We will be changed changed gloriously. But for now, remember, let's repent. Let's preach repentance. Turuan natin, yayain natin, i-share natin ng gospel, and let them and teach them and encourage them to repent from their sins. Then they can experience the refreshing of God. Nung Tinagalog ito, hindi parang kulang eh. Kasi ang sabi lang sa Tagalog, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Wala yung parting refreshing. Kaya minsan, kailangan talaga, ang mga translation ay ikukumpara natin. Kailangan saliksikin talaga natin. Let's look for other translation or other version para makita natin. So makita natin tong NIV na English ay maganda kasi nga merong palang sinasabi doon na ang repentance can also produce refreshing from the Lord. Papaginhawa ng Diyos ang ating buhay. Kaya we will experience the peace of God. Kasi nga, hindi na tayo kailangan magtago, hindi na tayo kailangan tumakbo
sa Panginoon kung ikinumpisal na natin. Ang pangako naman niya, di ba? It will be wiped out or we will be forgiven. We will be cleansed. So why not do it? Yun ang nakakapagtaka. Kahit mga Kristiyano na alam na nila na gano'n ang Diyos, nagpapatawad naman. Sinabi niyang papatawarin ka kung magsisisi ka. God is faithful and just to forgive our sins kung lalapit tayo. Minsan nga, maaaring ayaw natin gawin yon because of our pride or justification sa ginawa nating kasalanan. Hindi naman kasalanan yun. Oh, God will understand. Oh, God will excuse me. We should never entertain those thoughts that God will excuse us, that God will understand us, God will ipapaboran tayo. No. When the Bible says no, it's no. When the Bible says yes, it's yes. When the Bible says wrong, it's wrong. There can never be, God will never relent or magbabago sa kanyang itinalaga at sinabi. Okay? Pang isa, Acts 26:20, sabi ni Paul, I preach that all must repent of their sins and turn to God and prove that they have changed by the good things they do. Okay, sa mga tanong na nagsi-circulate sa isipan natin. Paano kung ngayon malalaman kung ang isang tao ay talagang nagsisi na o talagang ang isang tao ay tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, tunay na believer, tunay na born again? Ito po ang explanation sa Acts 26:20. All must repent of their sins and turn to God and prove that they have changed by the good things they do. Okay? So anong makukuha natin dito sa sinasabi sa Acts 26:20? Ang isang taong nagsisi na talaga sa kasalanan, siya ngayon ay puro kabutihan na ang ginagawa. Ang goal niya sa buhay niya ay gumawa ng kabutihan, gumawa ng maganda, gumawa ng kalugod-lugod sa Diyos. Yun daw ang evidence, nakalagay, proof that they have repented or that they have changed by the good things they do. Okay, you and I po, I like to make this a reminder. We were not saved by good works. Hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. But, pag tayo'y naligtas na sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, we were saved by faith through, we were saved by grace through faith in Jesus Christ. Then after that, we should produce good works. Yun ang pinapaliwanag sa atin ng Acts 26:20. Kung ikaw talaga ay nagsisi na sa iyong kasalanan, dapat ang nakikita na ngayon sa iyo ay ang mga magagandang gawain, magagandang prutas. Okay? That is the proof. That is the evidence. Tignan natin sa Tagalog. Pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos. Ito. At ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Yon. Ipakita nila sa pamamagitan ng mga kanilang gawa na sila'y nagsisi na or totoong nagsisisi na ngayon. How clear is that? Kailangan pa ba ipaliwanag yan? Exhort, nakita na natin English o Tagalog, pareho ang sinasabi, kailangan ang good works, ebidensya, proof na tayo ay nag-repent na talaga. Ito ang maganda, yung kasalanan ginawa natin noon ay ihinto. Pag ikaw ay nag-repent na. Hindi lang yun. Hindi ka nagagawa ng masama at mag-uumpisa ka ng gumawa ng mabuti. Yun ang ebidensya na makikita sa isang Kristiyano na tunay na nagsisi, nagbago, pinanganak na muli. Tunay na Kristiyano, true born again. Okay? Ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.
Question now. If you're claiming you're born again, you're a child of God, you're a believer, you have been redeemed, you've been saved, then show that by your good works. So meron po negative at positive na pinapagawa sa atin. Negative, stop sinning na ikinumpisal mo na. Positive, start doing what is good. And 2 Corinthians 7:10. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow, which lacks repentance, result in spiritual deaths. Okay. Ngayon, may sinasabi ang 2 Corinthians chapter 7. Ang tao daw, whether Kristiyano or unbeliever, nakakaramdam ng dalawang kalungkutan or sorrow. Merong sa mundong ito, meron daw godly sorrow at merong worldly sorrow. Nakita niyo po? Hindi ko lang po yung drawing Okay. Para malina po. Merong godly sorrow at meron ding worldly sorrow. Okay. Kailangan, ito ang mararamdaman ng tao. It can also happen to Christians. Now, you have to understand, ano ba nararamdaman ko ngayong kalungkutan or paghihinagpis dahil sa action ko? Is it godly sorrow or worldly sorrow? Ngayon, ang tanong ngayon, hindi ko alam hindi ko alam kung godly sorrow ba yon or worldly sorrow. Nandiyan din ang sagot, di ba? Ang godly sorrow daw brings repentance. Yon. So, kung ang pagsisisi mo, ang iyong kalungkutan mo sa ginawa mo, nasabi mo, o whatever na dumating sa buhay mo, na nabasa mo ngayon sa Biblia, o may nag-explain sa iyo, o nadinig mo sa pangangaral, o nadinig mo sa Bible study, it should cause you sorrow kung na-realize mo na mali. Okay? Kung na-realize mo ng mali, dapat magkokos ngayon sa'yo ng repentance. Hindi mo ipagbubunyi, hindi mo ipagmamalaki, ipagpaparty o hindi mo isa-celebrate ang mga maling ginawa natin noon o ginagawa natin ngayon. Ang dapat daw, kung nakita na nating mali, nabasa na nating mali, it should bring godly sorrow. Bakit? Because godly sorrow will bring repentance. Yon, makita nyo na? Kung nalulungkot ka sa ginagawa mo ngayon, either nakukonvict ka, o nagigilty ka, or may binubulong sa'yo ng Holy Spirit na mali yan, ihinto mo, then you should experience godly sorrow. That will lead to repentance. Ngayon, magsisisi ka na ngayon. So nakikita niyo po ang process ng ginagawa sa atin ng Holy Spirit, ng Diyos, ng kanyang Biblia, yung para makita natin, yung pakiramdam mo pa lang ay magtutulak na sa iyo na magsisi ka. Okay? Godly sorrow will bring repentance pag nalaman mo ang isang bagay ay mali. Okay. Let's clear that. Clear this. Pero ang worldly sorrow daw, lacks repentance. Yon. Ano naman ang worldly sorrow? Ito yung nalulungkot ka dahil dun sa ginawa mo, nalulungkot ka o disappointed ka kasi nabuko ka. Yon, nabuko ka, may nagsumbong sa'yo o sinuplong ka o nakulong ka o nakorte ka pero wala kang repentance. Yon.
Nalulungkot ka kasi hindi mo na ituloy, o napahiya ka, o nakulong ka, or na-demanda ka, may nagsuplong sa'yo. Doon ka ngayon nalulungkot ka. Hindi mo na kasi matuloy, hindi mo na magawa. Pero hindi pumapasok sa'yo ang repentance. So, 2 Corinthians is saying, may dalawang sorrow. Kung ang nararamdaman mo ay naiinis ka lamang, disappointed ka, pero walang repentance sa'yo, then it's a worldly sorrow. Kumbaga sa ano ka lang, nagagalit ka. Hindi itinutulak na ikaw ay magsisi sa kasalanan. Now, we should be sure, kailangan sa ating mga Kristiyano na ma-experience natin ang godly sorrow. Marirealize natin na ang ginawa natin ay mali. Kung hindi, it's a worldly sorrow. Kung worldly sorrow, hindi mo naramdaman, hindi mo nakilala ang kamalian ng ginawa mo, masaya ka pa, nagmamalaki mo pa, pinagbubunyi mo pa, then walang repentance yun. Galing sa makamundong paghihinagpis yun. Ano ang resulta? Ito mabigat po. Results in death. Spiritual death. Now, sa ibang translation po, nakalagay lang results in death. Ito dinagdagi itong spiritual death. But which is true. Makikita niyo po ba, bibigyan ko kayo ng example na mayroong na-experience nila ang death. Makikita niyo yung mga broken-hearted sa mundong ito. Iniwanan sila ng boyfriend, ng asawa, broken-hearted. Di ba karamihan sa kanila ay nagpapakamatay. They experience worldly sorrow. The result in death. Kasi walang pumasok sa kanilang, hindi pumasok sa kanila ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ang nasa isip lamang nila, yung boyfriend, yung tao, o kung ano mang nawala sa kanila, nawalan sila ng wealth, nawalan sila ng investment, nawalan sila ng property. Things can result in physical death. Di ba? Marami nagpapakamatay dahil ganyan. Nalungkot sila. Pero walang pagsisisi. Sa kanila, importante ang kayamanan, ang fame, ang wealth, power. Pag nawala yun, walang pagsisisi sa kanila. And also, it will also cause spiritual death. Lalo silang napapalayo sa Diyos. Lalo silang hindi nakakakilala sa Diyos. Lalo nilang tatalikuran ang Biblia, ang Gospel. Okay? So now, we should be clear po na repentance ang magtutulak sa atin yan ay ang godly sorrow. Dapat ikalungkot at ikumpisal, talikuran kagad ang kasalanan na alam nating mali. Huwag nang gawin. Huwag nang ipagmalaki, huwag nang i-post. Huwag nang i-forward. Huwag nang mag-like. Kasi merong makikita nyo sa ating social media ngayon, sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, maraming dyan nagpo-post sila na kahit mali, people will like. Pinagmamalaki pa nila. Because wala silang godly sorrow sa kanila. It's okay. But ang isang tao na alam niyang mali yun, ipagdadalamhati niya yun, ikalulungkot niya yun. Hindi niya magmamalaki. At itutulak siyang magsisi. And, di ba po? Ayan, ang linaw-linaw. Godly sorrow brings repentance. Worldly sorrow lacks repentance. Yan. Kaya mangyayari po, ang worldly sorrow, magagalit ka doon sa taong nagsuplong sa'yo, nag-reveal sa'yo, o nag-correct sa'yo, kahit man nag-correct sa'yo, nag-counsel sa'yo, galit ka sa kanila. Hindi ka magsisisi. Hindi ka magbabago. Because it's a worldly sorrow. And ang godly sorrow naman ay ipinapadala doon sa mga taong handang magpa-correct, makinig, may humility, teachable.
Kaya nai-experience nila ito at sila ay nagsisisi kaagad. Tingnan natin sa Tagalog po ito. Sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos, godly sorrow, ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan. Ibig sabihin, we do not regret those things. So, sino na ba sa inyo nag-regret? Meron ba kayo, sino dito ang masasabing, I regret being a Christian. I regret turning my life to Jesus Christ. I regret being a saved person. Meron mo makakapagtaas ng kamay, makakapagsabing, I regret becoming a Christian. Kasi kung talagang tunay na Kristiyano ka at nakakilala ka at natutunan mo ang katotohanan, then you will never turn your back again on God. Hindi mo natatalikuran ang katotohanan kung totoong nakakilala ka ng katotohanan. Okay? Kaya ang sabi dito, hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan, yung mga godly sorrow na nagsisi. Okay? Yung last part naman, yung sinasabi ngayong binasa natin kanina sa English, ang sabi, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Yon. What are you experiencing now when you commit and realize that something that what you've done, said, thought, ay mali, ay kasalanan? Should be godly sorrow. Ngayon, alam natin, godly sorrow brings repentance. Worldly sorrow lacks repentance. It will cause bitterness, resentment, hatred, anger dun sa mga taong nag-cause sa'yo na hindi mo na ma-enjoy ngayon yung mga bagay na makamundo, mga kasayahang karnal, makamundo. Okay? So, be sensitive sa mga nararamdaman ninyo at kung nagja-justify kayo doon, hindi kayo, dapat tayo pala. I'm also talking to myself. We should be sensitive sa nararamdaman natin towards sin. Alisin na natin itong. Yan na po ang last verse. So, kung ang nararamdaman nyo sa isang kasalanan na alam nyong mali ay hindi kayo nalulungkot, you're not experiencing godly sorrow, then it's unlikely na pagsisisihan nyo or you would repent. But if you experience godly sorrow over something na alam mong mali o na-realize mong mali o nabasa mong mali o nadinig mong mali, then you should repent. It will cause you to repent. If not, then it's a worldly sorrow. So hope that's clear po sa ating pong unang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa repentance. Repentance po is a big word. It's an action, a verb. Sa mga Kristiyano ay importante. Because if you do not repent, kahit tawagin mo pang Kristiyano ka, then you would not enter the kingdom of God. Because unless you change, repent, turn your back on sins, then you are not a true Christian. Because a true Christian, yung talagang saved, ay nagsisisi, magpapatuloy magsisisi, at magsisisi, at magsisisi, at magsisisi sa bawat pagkakataong na-realize niyang may mali siyang nagawa, nasabi, or naisip. I would not stop. I would not, hinto ako ngayon kung meron kayong question or kung meron kayong madadagdag. Please feel free. Kung meron akong na-miss na dapat na discuss, anyone can add something, or kung meron kayong question sa isang sa subject na kailangan natin malaman at maintindihan talaga.
Pastor. Sige, Renilda. May ask lang po ako, Pastor, kasi po yung kapatid ko po nung di pa ho ako masyado pong malalim na Kristiyano, ano po, meron po namatay po yung kapatid ko through kasi broken hearted po siya sa nagpakamatay po siya, Pastor. Yung nabanggit niyo po kanina about yung broken hearted na merong mga taong nagpapakamatay. Yun Mm-mm. po, yung kapatid ko kasi, Pastor, siya yung naka nabisita siya sa'min noon tapos sinasabi ko siya kasi yung naging shota niya po, Pastor, is may asawa. Tapos may asawa din ang kapatid ko sa Davao. Tapos meron siyang kinakasama dito sa Manila na may asawa. Eh, siguro may third party na broken hearted siya. Tapos hindi ko alam na gano'n na pala yung nangyayari sa kanya pagbisita. Yung last visit niya sa akin nung time na yun na ano na na sinabi ko sa kanya no'n na iwanan mo na yung gano'n-gano'n. Inaano ko siya sa kasalanang ginagawa niya, pero pinagtatawanan niya po ako no'n. Sabi niya wala daw siyang basta love daw niya yung lalaki. Sabi ko, yung time na pala no'n, last na po na pala namin nakita. Last na po naming kita ng kapatid ko no'n. Tapos nung time na yun na nabalitaan ko na lang na nagpakamatay daw yung kapatid ko, nagbigti siya, Pastor. Nagbigti Sakit. siya sa loob ng bahay niya, Sakit. nakita ko sa mukha po, nakita ko po sa mukha niya parang wala naman din na pero ramdam na ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya Mm-mm. kasi hindi lang niya mai-voice out sa'kin kasi alam niya kasi 'pag vino-voice out niya sa'kin, lagi ko siyang sinasabihan na, "Kasalanan niyan," sabi ko, "ihiwanan mo na yung lalaki." Kaya ayaw niyang sabihin sa'kin kasi ayaw niya na advice-an ko siya, gano'n po. Tapos nung time na namatay siya, Pastor, ang tanong ko lang po, Pastor, kasi meron po yung nag-funeral po yung kapatid ko no'n, wala pong nagdasal sa kanya na mga 'di ba po 'pag may funeral may nagdadasal na mga Katoliko, gano'n-gano'n. Walang Mm-mm. nagdasal sa kanya na Katoliko. May isang church do'n sa Muntinlupa na nagdasal sa kanya. Christian church 'yon, nagdasal sa kanya Mm-mm. no'n yun yung sinisimbahan ng mga kapatid ko na doon nag-ano Mm. yung pamangkin ko, doon nag-church, gano'n. Nagtanong po ako sa kanila no'n, may tanong po ako, sabi ko, "Pastor, ask ko lang po, may tanong Mm. po ako, sa langit po ba napunta ang kapatid ko o sa impyerno?" Sabi po nung pastor sa'kin no'n, may sumagot siya sa'kin no'n, sabi niya, hindi daw niya alam pero ang ano daw po nung bago po daw nalagutan ang kapatid ko ng hininga, bago siya nagpakamatay at nawala yung hininga, sabi niya sa'kin, "Sa tingin mo ba hindi siya humingi ng tawad sa Lord? Hindi siya humingi sa Panginoon 'no, nung bago siya nag-struggle na siya sa hininga niya, hindi na siya makahinga ta's diretso na siya mamatay. Sa tingin mo ba nanghingi ng kapatawaran yung kapatid mo?" Sabi ko, "Di ko po alam." Gumanon po ako sa pastor na yun, sabi, "Kung nanghingi ng tawad yung kapatid mo nun, siguradong sa langit siya mapupunta." Yun po yung hanggang ngayon po nasa isip ko pa rin po ngayon na kung ang kapatid ko ba ay nasa langit, 'di ba po ang pagpapakamatay is mortal sin po talaga yun. Sabi ko, "Saan po talaga napunta ang kapatid ko?" Yun po yung tanong ko, pastor, kung totoo ba yung sabi ng pastor na nakausap ko. Um, Yan lang magi po, pastor. Oo, magiging pareho din ang sagot ko dun sa pastor na yun. Kasi nga, ganun, we cannot be sure, Renilda. Maaring the last breath niya bago siya nalagutan ng hininga, tumawag siya sa Panginoon, sinabi niya, Lord, patawarin mo ako. Or kung naman ang sinigaw niya ang pangalan ng Panginoon. Pagpalagay na natin, hindi siya Kristiyano, hindi siya nag-respond sa gospel or whatever. No? Pero nung last breath niya, it could have happened. So at the moment, the answer is hindi natin alam. So we're hoping na ganun nga ang nangyari. Okay? So we cannot be sure na hindi natin pwedeng sabihin nasa impyerno siya or hindi natin ipamahagi yon na na nasa langit siya because it could be a dangerous, it could be another, maaring may gumaya niyan. O okay naman pala eh. Makakarating pala ako sa langit kung magbibigti na ako ngayon bago kumamatay, tawagin ko na lang ang Diyos. No, hindi. It could be a genuine call
the name of the Lord, or he could have asked for forgiveness nung nag-struggle na nga siya. Kaya tama yung sagot nung pastor. So we cannot be sure. Kasi nga ang binigay sa ating kasiguruhan na mapupunta sa langit ay yung talagang tumanggap kay Kristo. Yun ang kasiguruhan makakalating sa langit. So the answer to the question is similar doon sa binigay sa iyo ng pastor. It could have happened, Renilda, nung bago malagot ang parang. So and there's no more there's no more prayers na pwede nating gawin o sakripisyo. There's nothing that we can do to change his situation in eternity now. The moment it's unknown, but we're hoping na ganun nga ang nangyari. Okay, so it's a hard question to answer, but that's yun ang magandang isinasabi talaga ng mga tao, ng mga pastor na nangangaral, na kung nangyari yon before the last breath, then we can assume that he has been accepted in the kingdom of God. Kahit nagpamatay siya. Kahit yon ay mali yung ginawa niya, pero ang huli niyang sinabi ay pagsisisi, pagtawag sa Panginoon, then that could have overridden noong ginawa niya. Kasi lahat naman tayo, mas matindi pa nga ang ginawa natin kaysa sa pagpapangamatay, kaysa sa suicide. Pero pinatawad pa rin tayo ng Panginoon. And talking about suicide, hindi ganun ang sa Bible naman ang sinabi yan, although not for sure, kinumpara lang kasi ang remorse ni Judas at saka remorse ni Pedro. Di ba pareho silang nagkasala against God? So Judas, hindi natin alam, maaaring ganun din nangyari kay Judas, pero Judas nag-remorse siya nung nakita niya yung nangyari kay Kristo after yung pinagkanuno niya si Kristo. Okay? But there was no repentance na nangyari na nakatalaga sa Biblia. Okay? So Judas experienced worldly sorrow. It didn't lead to repentance. But Peter experienced godly sorrow. Kasi di ba talaga na nakalagay dun sa Biblia na nabasa natin, talagang umiyak, nagsisi, talagang remorse si Peter. Talagang nagsisi siya. That's why he was given a second chance. Na-promote pa nga siya. Ginamit pa siya ng Panginoon. Yun lang. Kaya binabanggit ko lang ngayon, Judas experienced worldly sorrow. Kaya wala siyang repentance. Well, it could still have happened nung bago siya malagutan. But we're just reciting this for point of clarification to give a clear distinction between a godly sorrow and a worldly sorrow. Judas experienced worldly sorrow. Peter experienced godly sorrow, which led to repentance. Kaya siya ay nabago. So, ang kasalanan po, basta ma-realize nating mali, do not wait any longer. Kahit nagda-drive ka, kahit nasa trabaho ka, kahit anong ginagawa mo, pag na-realize mong mali, stop. It will only take not even a minute, a few seconds to say, Lord, I'm sorry. Tawarin mo ako, Lord, I said that. I did that. I repent, Lord. Help me help me to overcome that sin. Yon. Because kung nangyari yon, then you experience godly sorrow, or there was a true repentance na experience natin. Hope these studies will encourage every one of us to become sensitive talaga sa kasalanan. Sensitive sa mga sinasabi natin. Sensitive sa mga ini-entertain natin sa isipan natin. Sensitive sa mga itinatanim natin sa puso natin. Once it's been revealed it's wrong,
Then repent. Maganda yung post na ano dito sa chat. Tears, sabi ni Jeff Uniper. Tears are not always a sign of repentance. Tama. As there will be many tears in hell. Tama. Hindi lahat ng nalulungkot, hindi lahat ng umiiyak ay repentance. Kaya nga yung kasing yung mga taong naka-experience ng worldly sorrow ay umiiyak din sila. Kaya nga nagpapakamatay pa. Nasisira ang isip, lumalayo, nawawala, pumapatay, gumagawa ng krimen, kung ano. Yeah, they experience sorrow, talagang sorrow. Umiyak, nagdalamhati, nag-mourn, but there was no repentance because it's a worldly sorrow. So let's have that attitude that whenever we realize we get prompted by the Holy Spirit, we've got the Word of God revealed something to us and it's wrong, then repent, and repent. Sino pa po ang may other question? May comment dito. To repent to God is the process to be born again. Join Bible study, read the Bible again and again. Kaya nga po, itong mga sinabi dito na if you truly a repented person, then the good works ay makikita sa buhay mo. Yung mga yung mga magagandang bagay. So kung nag-repent ka, yes, you start joining the church, attending Bible studies, and then you're proclaiming the goodness of God, you're testifying God, you're sharing the gospel as there's just a genuine love for the word of God and the hatred of sin. Yeah. Okay? So kung naghahanap po kayo talaga ng isang ebidensya na isang tao ay nagsisi na, nagbago na, yun makikita na natin ang magagandang gawa, magagandang prutas sa buhay ng tao. Di ba napag-aralan po natin 2 weeks ago na sabi sa Ephesians 4, ang magnanakaw daw ay wag nang magnakaw at maghanap na ng trabaho para makatulong siya sa kapwa. Yon. So makikita niyo po ang turn around na sinasabi ng Bible, yung pagtalikod, change of mind, yung change of mind towards sins. Yun sabi, ang pagnanakaw ay hinto na. 'Di ba ang magnanakaw ang gusto niya sa kanya pa pupunta, sa kanya ang salapi, sa akin ang kayamanan. Pero ang sabi, ihinto mo ang pagnanakaw at maghanap ka ng trabaho at ikaw ay tumulong sa iba. From a taker ay naging giver. So that's how a repentance can cause a person to turn around completely sa magnanakaw sa nagbibigay ngayon. From a taker to a giver. And that's how we should be. Kaya nga, babalik na naman tayo sa pinag-aralan natin ngayon, hininto na ang kasalanan at umpisahan na ang paggawa ng kabutihan. That is an evidence, proof that this person has repented. Sino pa po ang merong question or merong maidadagdag? Okay, kung wala, ako na lang magtatanong. What is the difference between regret and repentance? Ano sa palagay niyo ang difference ng regret at repentance? Para ma-steer ang discussion natin. Ano po kayong idea? Ano ba yung regret? I-try ko lang, Pastor, ha? Sige, Rob. Ang regret is parang nagsisisi. Ang repentant, humihingi ng tawad. Ganda din. Tama din. Ay, ano yung regret? Nagsisisi?
Opo, nagsisisi lang na kunwari, parehas katulad sa akin na ano yon yung mga ginawa ko noon, ah, nagsisisi ako, yun lang po. And then yung repent, umingi ako ng tawad sa ginawa ko. Okay. Very good. What about the others po? Tingnan natin. Ano naman sa palagay niyo po? Ang regret at Pastor. repentance. Renilda. Regret, Pastor, kunyari example, yung kunyari lang na nagsisisi siya, then repentance, yung true, true repentance, yung kasalanan niya, yung talagang totally surrender sa Lord. Okay. Okay, what about the others po? Sabi dito, regret, nagawa ang mali na hindi na maibabalik yon. Repentance to God na hindi mo nagagawin pa. Ang mali at pagsisisihan mo, yon. Okay. Meron pa po, ano pa masasabi niyo sa regret at repentance? Ako po, Pastor. Lablab. Sige, si Lablab muna tsaka. Sige po, so kung nag-regret ka, syempre pinagsisisihan mo yung nagawa mo before na mali. Pero, hanggang doon lang, nagsisi ka, wala namang changes sa life mo. Samantalang ang repentance, I think it's both nag-regret ka sa mga pagkakamali mo, pero it leads you na naghumingi ka ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali at kasalanan mo sa Panginoon. And also, may changes sa life mo. Kasi nga, di ba, yung nakalagay sa scripture na you are doing good things already pag Yeah, genuine yung repentance. that's correct. Yeah, magpo-produce ka ng good works. Yeah. Okay. Sino pa yung sasagot sana kanina? Ako sana. Sino? Parang Judith. Yeah, ano masasabi mo? Parang ganun po, yung regrets po, yung parang ang regrets yung parang nagkamali ka pero pwede mo pang gawin. Kasi parang regrets ka lang pero pwede mo pang gawin, pero ang repentance po talagang tinutotoo mo na yung paghingi mo ng patawad sa Panginoon. Yun lang talagang alam ko kasi pastor na ano Oo. ko rin yung sarili ko, pastor, sa life ko Oo. noon nga. Yeah. Na Christian na po ako pero na-backslide po ako sandali. Tapos yung regrets ko talaga, nag-regrets ako pero ginawa ko talaga yung paglapit sa Panginoon ng true repentance. Kasi mayroon nag-regrets pero ginagawa pa rin. Mayroon din nag-regrets pero ginawa yung pag-repent, ginagawa yung repentance doon sa Panginoon. Yung parabang nagkakagawa na ka ng mali, tapos yung ginagawa mong mali, pwede mo naman yung balikin, pwede mo naman gawing uli. Pero yung talagang lumapit ka na sa Panginoon na true repentance, hindi mo na talaga magagawa kasi tinutotoo mo na yung paghingi mo ng kapatawaran sa Panginoon. Yun yung ang nangyari sa buhay ko, pastor, kasi na-backslide ako, pastor, tapos pinatawad ako ng asawa ko. Tapos sabi sa kanya talagang yung na ako sa Panginoon na talagang gagawin ko na yung i-surrender ko na lahat ng buhay ko. Parang kasi yung parabang yung pag-repent ko noon, parabang naano pa rin ako sa temptation. Pero nung nagawa ko noon, hirap kasi i-explain, pastor, kasi sa amin mag-husband, yung sa relationship namin na mag-asawa. Oo. Na Christian pero naroon ako nagkakasala sa kanya. That's okay. Tapos, Yeah. pastor, nung ginawa ko yun, kasi Pasko yun may anak ako kasi noon Sa Pasko yun may anak ako tapos nagkita kami. Although nandito ng mga narinig man ngayon ng mga anak ko at asawa ko, alam yun nila lahat.
Kasi Mm. tapos na yung Mm. nagkita kasi kami ng karelasyon ko noon, may relationship ako noon sa isang tao. Mm. Tapos asawa ko na yung asawa ko noon ng 2010, mga 2011 Mm. nagkita kami. Tapos yun, na 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 ano ba yung tawag dun, na-fallen? Yung na-fallen, pastor. Nahulog. Tapos nahulog, Nahulog. nahulog talaga ako na Mm. nadala ako sa litag. Ano pa yung litag sa Tagalog? Kaya yun, pag alam ng asawa ko na nangyari yun, isang taon talaga kami wala kaming nandyan ako sa bahay, nakatira pa rin ako sa bahay, pero yung relasyon namin talagang ano, Ah, wasak yun. Pero nandoon kami sa isang bahay, nagkasama pa rin kami, ayan. kasama pa rin mga anak namin, pero ginagawa talaga naming dalawa na talagang nag-true repentance kami sa Panginoon. Kasi talagang Yeah. isisi talaga ako ng totoo. Sabi ko, hindi ko na talaga gawin. Din, pag ginawa ko to na mag-true repentance ako pa sa Panginoon, i-straight na talaga ako, hindi ko na magagawa. Yun, hanggang ngayon po, Pastor, talagang glory to God, by God grace, by God mercy, by God's love. Yun Mm. po, dahil Mm. na ano po namin yun, nasitol po namin yung asawa ko, pati yung mga anak ko, nasitol po namin yung kasalanan ko na yun. Alam kasi yun lahat nila dito sa pamilya ko. Yeah. Yun, ang ano po, yun talaga ang pinaka ano sa isa ka Christian, yung talagang true repentance. That's Yung true correct. repentance. Makikita rin sa buhay mo ng ginagawa mo. Niya talagang nagbabago ka. Uh-uh. Yung gawa ba, Pastor, kagaya yung sinabi mo kanina, talagang good works. Yung Yeah. ipapakita na totoo. Totoo ka na, nagpakakitotoo ka na sa harapan ng Diyos. Yep. Sa sarili mo. Ganun po. Yeah. Yun po. Yeah. You remember you doing good works, but the bad works should have stopped. Yun. So maganda yung testimony mo, although hindi naman natin kailangan malaman pa ang buong detalye. So nadinig namin that there was sin committed, but there was forgiveness, na restore ang relationship nyo, and that's what's important na dapat naming malaman at matandaan, that there's still forgiveness kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, at talagang nagsisi ka na. Nagsisi ka na ngayon, and then you are in the ministry. Kaya nga nagsisi ka na ngayon, ang nakikita ngayon ay mga good works mo, works in the ministry. So, totoo po 'yun. Ang repentance po will cause you na baguhin ang iyong ginagawa o ihinto na. So the repentance will cause you a change of mind. Pero regret po, minsan disappointed ka lang eh. It will not really change your mind. So maaring ako, halimbawa, mahilig ako mag-speeding. Nahuli ako, nagkaroon ako ng ticket, speeding ticket. So I regret speeding. Tapos sasabihin ko siguro, although my regret will not, kung regret lang ang umiiral sa akin, maaaring sabihin ko, hindi na ako dadaan dyan sa daan na yan, maraming speed camera dyan eh. I regret passing that road. Okay? So iniiwasan ko lang yun, pero may intention pa rin ako mag-speeding. So that's a regret. Kasi nga, regret is you disappointed sa ginawa mo, na hahanap ka pa ngayon ng excuse. I regret not turning off the oven. I regret driving too fast. O I regret not turning off the television, yung mga ganon. Pero ang repentance talaga is mas mabigat at mas malaki sa regret, because there's a change of mind na hindi mo na uulitin, hindi mo na gagawin, and you no longer justifying, hindi ka nahahanap ng excuse. It will change kung ako ay nagrepent na sa aking pagiging mahilig mag-speeding, then kung talaga naramdaman ko ang godly sorrow, then I should no longer speed at any time, anywhere, maski anong kondisyon. Okay, so I should have experienced godly sorrow. Godly sorrow will truly bring
repentance. Worldly sorrow can sometimes only give you regret, but you will do it again because there was no change of mind. Okay, one more po. Meron po kayong question? Yun, kaya nga sabi ni Nanay Divina, regret ay nanghihinayang. Yon, disappointed ka lang. Yep, regret, humingi ka kagad ng tawad. Okay, regret na may bagay ka na gusto mong gawin na di mo nagawa. Repentance, total na nagsisisi. That is correct. Magkaroon ng takot sa Diyos, maraming beses kang mag-isip ng tama o mali ang gagawin. Kaya nga yun ang sabi nga, pag nag-repent na tayo ngayon, mas pag-iisipan na nating maigi ang susunod nating hakbang. Susunod nating gagawin, hindi na tayo padalos dalos. Okay po. So this is just the first part of ng repentance and there'll be more discussion about repentance sa ating pong susunod na Bible study. So before we end, sino po ang merong mag-testify ng mga bagay na pinagsisihan niya? Siya ngayon ay natutuwa sa grasya, kabutihan ng Diyos. Anyone willing to testify? Mga bagay na pinagsisihan niya na hindi niya ginawa, hindi niya nagagawin uli, na-experience niya ang kapatawaran ng Panginoon. Yun po, ako po. Na-experience ko po. That's very beautiful. Yeah, yung tinestify mo. Yeah, Yun po, ako po. Talagang that's good. po talaga yung pag-surrender ko sa Panginoon that time po Yep. na kung kaming problema ng asawa ko, pero yung sinurrender ko talagang mismo siya po, talagang inanot po talaga niya ako yung That's correct. bang ginagawa, yung para bang inano talaga niya ako kung talagang totoo ba talaga nga nagrepent na talaga ako sa Panginoon. Pastor, mismo yung asawa ko, Pastor, talagang gitaste din niya ako nga kung talagang totoo na ba talaga yung total surrender na yung ginawa ko doon sa Yeah. binigay ko ng buhay ko. Kaya yung ginawa ko, Pastor, na talagang tinutotoo ko yung buhay ko doon, binigay ko sa Panginoon. Yung talaga doon ako nag-start na, yun talaga na ako na mag-serve na talaga ako sa Panginoon. Tuloy-tuloy na po talaga yun hanggang ngayon po. By the God grace and mercy and love, talagang hindi na kanang na pa talaga, Pastor, sabi ko clean na talaga ba yung ginagawa ko nga nagpakatotoo na talaga ako sa Panginoon yung nagsiserve Yep. ako ngayon. Kaya That's sabi ko nga kailangan may takot talaga. Number 1 yung may takot. Yes, may takot sa Diyos. Yeah, kaya pagsisihan Oo. natin. Yung tama, yung mabuti binanggit mo yun, Judith. Kaya nga kailangan magsisi tayo kasi wala naman tayong maikukubli sa Diyos. Nakikita niya lahat yan. Nothing in the dark that's hidden from God. So, yun nga, maganda nabanggit ni Judith yun na nakikita ng Diyos ang lahat. Kaya pagsisihan na natin. Nothing, completely nothing can be done that will not be exposed. Sabi sa Biblia, ang ginawa natin, kinubli natin ay ihahayag ng lantad. Okay, so we should not be repenting kung ang purpose lang natin kaya tayo ay nalulungkot, naghihinagpis, ay dahil nabuko tayo or na nalaman ng ginawa natin pero wala tayong intention na gawin, na baguhin, then whether we've been found out or not, kung nabuko tayo o hindi, na-discover o hindi, pero pag alam na nating mali, then we should stop, repent, and change our minds towards the action that is wrong. Regardless po, maski anong klaseng kasalanan yon. Okay, wala na po. Dadagdag? Question? Okay, I hope you you can join us again next Tuesday for the second part of repentance. Before we close, anything po na nag-highlight sa inyo ngayong gabi? Sa napag-aralan natin that you would remember? Any portion po na napag-aralan natin? Any scripture? Any verse na nabasa natin?
that you would remember, that will echo in your mind, in your heart? Wala po. Take away, nothing. No take away. It's okay. So as long as everyone's been enlightened, been taught by the scripture, yung po ano natin, scripture ang ano sa atin, nagturo sa atin ngayong gabi. I only read that and hope that would remain in our hearts. Okay, so if you have any more question and that you would like to ask or discuss, kung may tatanong kayo, I'm willing to stay after the Bible study. If you have any further question. Okay. But for now, let's ask si Christine po ang naatasang mag-close in prayer before we say goodbye. Good night. Let's close in prayer. Christine. Wala yata si Christine. Wala si Christine, no? Andyan po, Pastor. Naka-unmute naman po siya. You know. Yan pala si Christine. Tama, nandito nga pala siya. Okay, when you're ready, Christine. Hello? Yeah, we can hear you. Sorry po. Okay po. Mga kapatid, let's all pray. Father God, we praise your name above all names. We honor and adore you, O our merciful Father. Lord, we thank you for blessing us with our topic for tonight about repentance. We ask that these words or scriptures in our life, truth and hope would continue to impact us in the week ahead. We thank you for your gift of salvation, your gift of life, even though we are not deserving of all your love. Even, Lord, we are not righteous people, but because you are our merciful, forgiving, and faithful God. Lord, our Father God, help us to repent genuinely for all our sins, and every time you reveal that what we have done is wrong. We ask for your Holy Spirit to always convict us in every time we stumble. May we will always follow your commands by your words. Lord, please fill us with your wisdom and your compassion for others. May you bless us with your never-ending love and live by the Holy Spirit and be Christ-like. May your love and grace follow each of us as we return to our daily lives. Be refreshed and blessed by you. May we use what we have learned to be better people and better followers of Jesus. We are so blessed, Father God, for tonight, and we thank you for Pastor Noel's life in sharing your righteous words. May you continue blessing him with strength, wisdom, perseverance, and gentle spirit. May we all ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, our King, and our Savior. Amen. Thank you, Christine. Thank you, everyone, for joining us. So next Tuesday po, we'll continue our series of studies on repentance. So invite people po who do you think would need to hear this, lalo na po yung mayroong mga unforgiveness sa puso nila or mga tinatago na dapat nang i-kumpisal. So, and also there's a recording that you can share with everyone. Okay, but for now, before we say good night, let's turn our cameras if you're willing. And let's wait for Love to take the photos. Hello, Rocklin. Hello, Rowing. Sir Rocklin. Okay, when you're ready. Okay, ready na po? Everyone's ready. Okay. And 1, 2, 3, smile.
One more, ibang angle na naman. And 1, 2, 1, 2, 3. Thank you. Good night, everyone. Bye, Jeff. Good Jeff is night. fine. How are you, Hello. Racklin? Okay naman. Atarac, Kuya Rowan. What was dinner? Anong dinner? Parang sarap na niluto ni Kwan eh. Parang Ay. Roy. Nagluto ako ng pinakbet with bagnet. Wow. Healthy. Napa-rice. Sarap yan ah. Napa-rice. Pinakbet. Parang, Pinakbet. Sana makarating sa Canberra. parang Oo. sarap. Pag nanganak ka na. Oy, recorded to. Ang tagal pa nun. Oh yeah, recorded to. Hindi ko pa nga pala na-stop.